Marami nga kaming gagawin at aayusin sa aming lilipatan na bahay. Kaya ngayon pa lang ay naghahanap na kami ng mga construction materials. Bumalik nga kami dito sa Baiva. Isa ito sa malaking hardware store dito sa tinitirahan namin dito sa Allen, Baden-Württemberg. Marami nga silang mga paninda na nakasale dito dahil sa mga susunod na linggo ay magsasarado na ito sila at ibang hardware company na naman ang papalit dito. Nagpunta nga pala kami dito noong isang araw pero late na kami nung dumating. Tapos the next day is holiday, kaya naman ngayon bumalik na naman kami. May nakita nga ako ditong night lamp noong nakaraan, kaya isa na din ito sa mga binalikan ko dito. Dahil katulad pala nito, yung mga nakadisplay na mga night lamp dyan, dahil nga magsasarado na ito sila in a few weeks, ibibenta nila ito in 50% and sobrang laking tipid na talaga, kaya ayan, sobrang laking tipid din dahil 84 euro ito regular price, tapos 50% off na siya. Wala naman itong mga sira, in perfect condition pa nga ito sila, medyo maalikabok lang dahil nga nakadisplay lang sila dyan the whole time. Ito lang din palang mga ilaw na nakadisplay na dito ang nakasale, dahil nga kailangan yan nilang alisin lahat. Yun namang mga nasa carton is hindi yan sila mga nakasale, pero sobrang ganda pa din itong mga nakadisplay dito. Pero i-check pa din ito doon sa cashier dahil hindi naman nila yan ititinda kapag sira yung gamit. Sinubukan ko na nga din dyan dahil bend kasi ito ng ilaw kung hindi pa ba siya sira, and it's perfectly working talaga. Ngayon nga is ginagamit ko na ito halos gabi-gabi dahil before ako natutulog ay nagbabasa ako ng libro. At ang kagandahan nga nito ay itong ilaw niya dito sa taas is namumove din in different direction. At kung hindi mo naman siya gamitin and like for transporting ganyan, pwede mo siyang i-fold. Besides sa mga night lamp, katabi din ito itong mga pailaw sa mga ceiling. Sobrang dami din at sobrang gaganda nila. At syempre 50% off din itong lahat na nakasabit dito. Maliban dito sa mga nakalagay pa sa carton. Naghahanap nga kami para sa bagong bahay pero ngayon hindi pa kami makadecide dahil kailangan pa din namin makita yung mga pinaglagyan ng ilaw sa loob ng bahay. As of now nga, hindi pa din kami nakakapasok sa loob dahil wala pa sa amin yung susi. Pero sa mga susunod na linggo, makukuha na namin yung susi. At babalikan namin yung ilaw dahil napakalaking tipid din nung 50% off na yun. Nagtitingin din kami dito sa mga lawn mower dahil kailangan din namin ito. Lalo't medyo malaki yung aming garden. Nagtingin-tingin na din ako dito ng mga tools na panglinis like nitong mga brush. Medyo lumang bahay na nga itong aming paglilipatan kaya medyo madami din ang kailangan naming linisin at medyo malawak yung garden. Super empty yung space at gusto nga namin na gagawa ng garden para tamnan ng mga gulay. Kaya nagtingin-tingin na din kami ng mga tools. Syempre, ito nga yung unang bahay namin kaya wala talaga kaming ni isang tools kaya halos lahat ay kailangan naming bilhin. Syempre, kapag may sarili kang bahay, kailangan meron ka ding sariling tools. Minsan nga sa atin sa Pilipinas ay pwede lang tayong makihiram sa kapitbahay, pero dito sa Germany, hindi talaga yan siya uso. Kailangan talaga dito na meron kang sariling gamit. Ito ngang mga section dito ay nakasale ito lahat. Dito naman sa Germany, yung mga hardware store nila, nandyan na din yung mga halaman or parang nursery center. At dahil tagsibol na nga dito, ito na yung time na makapagtanim ka ng mga gulay or ano yung gusto mong itanim sa iyong mga bakuran. Kaya sa mga garden center, napakadami ding mga pwedeng mabili na ready to plant na mga halaman katulad niyan, mga kamatis, red bell pepper, mga zucchini, at mga maliliit na pipino. Pero medyo mahal nga lang kapag dito ka bibili sa mga garden center. Kaya mas maigi na ikaw na lang ang magtanim or magsidling ng mga buto. Nakasale nga din itong kanilang parang hard wire na ginagamit para gawing backhood. Kaso, tingnan nyo naman, halos naubos na lahat. Kung bibili kami ay hindi siya sapat. Kung ilagay namin doon sa aming backhood, halos maubos na nga itong kanilang mga nakadisplay dito. Dahil nga usually yung mga nakadisplay ay naka 50% off. Maganda din itong mga ganito na gagawing pang backhood pero sobrang taas naman. Halos hindi mo na makita yung kapitbahay niyan. Bumalik nga ako dito sa mga ready to plant na mga halaman at may nakita akong napakadaming strawberry. Kaso sa ngayon hindi pa muna kami makakabili nito dahil hindi namin alam kung gaano kalaki yung garden na gagawin namin at hindi pa din namin alam kung gaano kadami yung kailangan naming bilhin. Meron na din pala kami mga strawberry na itanim pa namin nung nakaraang taon. Kaya maitatanim pa din namin yun sa aming bagong dilipatan. At ayan din, mga ready to plant na yan siya na mga lavender. Ito naman, mga maliliit na kamatis tsaka talong. Meron din pala sila ditong chicken house kaso hindi ito in sale at parang 300 euro ata ito. 15,000 na ito sa atin. Pwede naman sigurong ako na lang ang gumawa nito. Naisip ko kasi at napag-usapan na nga namin ito ni asawa na baka mag-alaga kami ng mga manok. Allowed kasi doon
doon sa village. Marami nga din doon yung mga nag-aalaga ng mga manok. Marami din doon ang mga baka. Yun kasing bago naming tinitirhan ay para siyang farm village. Kaya marami doon ang mga barn house. Tsaka marami din ang nag-aalaga ng mga hayop. Nandito na nga kami sa section kung saan mabibili yung mga sahig. Plano kasi namin napalitan yung floor sa bagong bahay dahil lumang-luma na talaga at yung iba isira na nga. Itong mga tiningnan namin is ito yung mga vinyl. Sobrang mahal din pala nitong mga ganito. At sobrang dami din ang pagpipilian ng mga kulay. Gusto nga ni asawa na yung bibilhin namin is click vinyl. Kaya naghahanap kami dito kung ano yung maganda pero hindi masyadong mahal pero maganda din yung quality. Sobrang dami nga dito ang pagpipilian pero para sa akin mas gusto ko yung parang wood style na medyo light yung mga kulay. Pero lahat talaga dito is ang gaganda ng mga kulay. Ayan, mai-imagine mo talaga kung gaano kaganda yan siya kapag mailagay na yan siya sa sahig. Ito nga, marami pang mga kagamitan for construction ang tinignan ni asawa. Hindi ko alam kung saan niya yan gagamitin. Sabi kasi niya, gagawa siya ng garden house or parang extra house siya kaya kailangan niya itong mga malalapad na mga kahoy. Magagamit nga daw ito para sa mga dingding. Ayan, nagtitingin din kami ng mga pinto. Itong mga ganitong pinto nila na naka-display, naka 50% off din ito. Gustuhan ko nga itong tinignan ni asawa dahil besides sa from 40 euro, naging 20 euro na lang siya. Tamang-tama ito sa pintuan sa loob ng bahay or sa loob ng kwarto. Meron ding mga front door na ang gaganda din, yung mga ganyan naka-sale pero 500 euro or yung mga 800 euro yung mga halaga nito. Pero 50% off pa yan siya. Lahat ng naka-display dito. Hindi na din namin kailangan ng ganito dahil hindi naman kailangang palitan yung front door doon sa bahay. Kakita din pala ako ng boots. Tamang-tama ito kapag gagawa ako ng garden. Kaya ayan, bibilhin ko na ito ngayon. Ayan, sabi ni asawa, kailangan din daw namin ng ganitong pala. Pero tinanong ko siya, bakit ba ang haba-haba ng kanilang hawakan ng mga pala dito? Madami pang mga tools for gardening dito at saka for construction. Ito nga, maganda ito para i-drill yung mga lupa sa aming gagawin na garden. Pero sabi ni asawa, mas maganda daw yung motorized na para hindi na masyadong mahirap. Titingin-tingin nga din kami ng mailbox. Ilalagay nga ito sa harap ng bahay. Meron naman kami pero sabi ni asawa, hindi daw niya gusto yung nasa amin na ngayon. Dahil medyo old style nga daw, kaya papalitan niya ng bago. Sabi ko, ikaw na bahala. Basta ikaw yung bibili. Marami nga din ditong mapagpipilian kaso hindi ito kasama sa naka-sale. Mas maganda sana yung naka-sale para makakatipid na din dahil ngayon pa nga lang na unti-unti pa lang naming binibili yung mga kailangan naming gawin. Na-realize ko na sobrang gasto din pala maggagawa ng renovation at alam nyo naman na lahat ng bagay ngayon ay sobrang mahal na. Nagtingin-tingin din kami ng mga doorknob dahil may isang doorknob doon sa bahay na sira na. Tapos sabi ni asawa na kailangan daw naming palitan yung lahat ng doorknob ng bahay dahil medyo luma na nga daw at yung iba ay nasira na nga din. Marami nga din dito mga pagaganda and I'm sure babalik kami dito para bibili ng mga ganito. Kaya naman sa mga susunod na araw, iilang hardware store din ang pupuntahan namin para nga daw maikumpara namin kung alin yung may pinakamurang presyo. Pero syempre, yung may mga good quality din. Nung lumabas na nga kami ay nakita ko nga itong mga blackberry. Ready to plant na nga ito. Kung naalala nyo last year, sobrang daming blackberry yung na-harvest ko. Dahil libre lang ang mga blackberry dito, lalo na mga wild blackberry sa mga gubat at sobrang dami din. Kaya soon, mga-harvest na naman ako. Sa ngayon, hindi pa nahihinog yung mga blackberry, yung mga wild blackberries. So, fast forward, umuwi na pala kami ng bahay. So, mag-late kami sa action. Kaso, hindi ako nag-video doon. At ayan, napabili ako ng upuan ni anak. Nakita ko kasi doon, sobrang cute. At kasyang-kasya nga si anak dito. Gagamit niya ito soon sa aming garden. Bumili din pala ako ng mga boxes. Maliliit na mga boxes dahil, of course, nagsisimula na akong mag-pack ng mga gamit. At marami akong paglalagyan nito, mga gamit ni Ethan. May nabili akong 2 square. Maliliit lang ito, 32 kilos lang yung kasya dito, and ito naman yung malapad. Tingnan nyo naman, gustong-gusto nga ni anak itong nabili ko na outdoor na upuan. Gusto ko nga sanang itago ito, kaso nag-iiyak siya at gusto niya daw gamitin. At yan lang muna for today's video. Bye!